Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy ng mga taong nag-i-spiritual attack sa'yo. Okay, so spiritual reading tayo. So ito ay for entertainment at personal na pagninilay. So yung mensaheng ito, hindi halos lahat tutugma sa inyong sitwasyon ha. Kung pakaramdam mong iyo to, mag-comment ka na lang. Okay? So tingnan natin kung kanino ba to. Start na tayo. Kung nakakaramdam ka ng spiritual attack, so tingnan natin kung tumatala ba to or anong sitwasyon ng taong gumagawa ng spiritual attack sa'yo. Okay? Give it a message. Anong nangyayari dun sa taong gumagawa ng spiritual attack sa'yo? Kung may protection ka, titingnan natin kung bumabalik ba sa kanila. Okay? Give me the message. Ano nangyayari sa mga taong gumagawa ng spiritual attack sa'yo? So, hindi halos lahat ha, makaka-resonate. The Hierophant reverse. Page of Wands reverse. Two of Pentacles reverse. The Devil reverse. Two of Wands reverse. Justice reverse. Knight of Cups. Death. Ace of Wands. Queen of Wands. So, Nine of Swords. Meron dito the Ten of Cups. So, dito, meron na nakitang Taurus, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, and Aquarius. So, halos lahat ha, dito. So, tingnan natin kung ano nangyayari sa kanila. So, dito, itong taong gumagawa ng spiritual attack sa'yo. Hierophant reverse and the Page of Wands reverse. Parehong naka-reverse dito. Maring itong taong ito, kung kilala mo man to. So, yan, nakalampas na. So, dito, maring itong taong ito, siya yung klase ng tao na hindi siya nakikinig sa mga payo ng iba. Alam mo yon? Kumbaga, hindi to nakikinig sa tamang prinsipyo, tamang pamamaraan, or tamang advice. Nakikitaan ko dito, posible, siya yung klase ng tao na meron siyang pagko-question sa paniniwala o sa spiritual na direksyon. Okay? Hindi siya naniniwala sa kabutihan or sa kay God. Hindi siya naniniwala sa ganun dito. Kasi mostly ang Hierophant upright, siya yung tipo ng relihiyoso. So, ibig sabihin itong tao na to, hindi siya ganon. Hindi siya naniniwala sa ganon. Okay? So, dito, lumalabas din dito, meron lang mga konting pagkaantala sa mga plano ng taong ito dito. Kumbaga, kulang to sa motivation. Ayan, pasensya na naman sa ingay. Kulang to sa motivation ha. Then, nakikitaan ko lang din dito. Nalilito rin to kung ano ba yung mga kasunod niyang gagawin. May pagkalito. So, lumalabas din dito, meron siyang pagkaantala sa mga plano dito, ho. Ito lang nakikita ko dito. Two of Pentacles at itong the Devil reverse. Siya yung klase ng taong parang nahihirapan siyang kontrolin yung kanyang situation dito. Hirap to mag-balance ng kanyang mga responsibilidad, okay? Para kasing sabay-sabay yung mga problema na dumarating sa kanya ngayon. Pero sinyalis ito ng pagtatangkang kumawala sa mga negative influence or
nagtatangka na rin tong tao na 'to na, alam mo 'yun, makawala sa mga gano'n, okey? Meron kasing nakagapos sa kanya dito, kaya 'to nakakagawa ng masama. Puwedeng sa kinalakihan or puwede rin sa environment na kung saan siya ngayon, kung bakit nakakagawa 'to ng gano'n sa'yo. Puwede ring ano 'no, makalaya na 'to or makaalis 'to sa ganitong sitwasyon. Puwedeng inggit lang talaga sa'yo, okey? Pero puwedeng itong tao na 'to dahil para bang nakikita niya na the more na gumagawa sa'yo, the more siya nai-stress. Yung iba sa inyo puwedeng tumigil na rin 'to, yung iba ha. So dito, takot din 'tong taong ito, marami siyang takot dito. Meron 'tong mga pag-aalinlangan or mga hindi mapagdesisyonan, okey? Medyo ano siya, hindi ba dire-diretso yung mga plano niya, gano'n. Pero may pakiramdam din siya dito na hindi naging patas yung nangyayari sa kanya. Maaaring meron 'tong mga desisyon noon na ngayon lang nagdudulot ng bunga, okey? Para bang late yung karma, gano'n. Kung titingnan dito 'no, meron pa rin naman siyang emosyon. Pero itong taong ito, yung iba sa inyo para bang naghahanap siya ng kapayapaan, naghahanap siya ng yung pakikipag-ayos or yung emotional na paggagalingan, yung ba magpapalakas ng loob sa kanya. Puwedeng kaya 'to nagkakaganito dahil puwedeng hindi siya masaya sa buhay niya or puwedeng walang taong nagbibigay sa kanya ng sapat na emosyon, gano'n. Para bang kulang siya sa pagmamahal. So dito ano, lumabas 'tong Death of Pride. Meron ditong pagtatapos. Simbolo kasi ito ng transformation eh. Hindi naman 'to literal na kamatayan dahil lumabas ang death, hindi yan gano'n. Kumbaga nakikitaan ko dito meron changes, pagbabago. Puwedeng may pagbabago na mangyayari sa kanya rito. Pero ang bagal dito 'no, nagnanais siya dito ng pagbabago pero ang bagal ng pagbabago dito sa Ace of Wands reverse. Kaya may time nawawalan 'to ng sigla, nawawalan ng inspirasyon. Pero sa kabila ng lahat ano, matapang 'to. Matapang yung energy niya, matatag. Maaari rin ito yung tipo ng taong may impluwensya sa kanyang buhay eh, puwedeng may mga tao sa paligid niya na nakakapag-impluwensya sa kanya. Okey, 5 of Swords. May tensyon na nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya na talunan siya, okey, or pakiramdam ng tao na 'to na may kapalit yung mga ginagawa niya. May balik ba, gano'n. Ramdam niya 'yun. Para bang nararamdaman niya na binabalikan na siya. Pero malakas yung ano, indikasyon dito ng stress, guilty, overthink. Hirap 'tong matulog dahil sa mga iniisip niya. Sa huli ano, may possibility dito na maghanap siya ng emotional na kapayapaan or suporta mula sa pamilya o mga mahal niya sa buhay. So nakikitaan ko lang din dito, unti-unti itong pagbangon ano, mula sa mahirap na sitwasyon. May pag-asa. So may pag-asa dito. Meron din tulong na papalapit sa taong ito. Hirap tong kontrolin yung emosyon niya. Maaaring
nagtago to ng tunay niyang nararamdaman. Pero unstable yung emotion niya. Nagpapanggap na matatag sa labas, pero sa loob, stress. Marami itong pasanin, mabigat ang dinadala niyang responsibilidad. Marami siyang pasanin, itong taong ito. Para bang napapagod na siya. Ngunit, pinagpapatuloy pa rin niya yung laban. Halimbawa, kung ikaw man yung taong may protection, or may nag-aalaga sa'yo, at atake pa rin sa'yo. Pagod na to, spiritual, at emosyon. Okay, sa emosyon niya, pagod na siya, spiritual. Kasi itong tao na to, hindi niya pinag-isipan yung kapalit ng ginagawa niya sa'yo. Lalo-lalo na kung aware ka. Okay? Pwedeng iba sa inyo aware ka na may taong gumagawa ng masama sa'yo. Ramdam mo. Or pwede rin meron kang kakayahan or bukas ng isipan mo about spiritual. Okay? Kaya iba sa inyo, pwedeng prepare ka sa pag-protect ng energy mo. Yun nga lang dito, nakikita ko dito may binabalikan. So, nakikita ko dito dumaraan to ng mabigat at emosyonal na pangyayari dito. Pero meron naman din siyang oras pa para magbago. Kasi lumalabas na merong na-stress, pagod, hindi balanse. Pero meron din ditong card na nagsasabi na meron pang pagkakataon dito sa tao na to kung bibitawan niya na yung ganitong gawain. Kapag yung pagbasa dito, nagpapatunay lang na meron ditong pangyayari na yung dulot ng kanyang ginagawa actual sa'yo, malaki din yung epekto sa kanya kasi nabalik. Yung spiritual attack na ginagawa niya sa'yo, pinakikita lamang nito na hindi tumatalab. Okay? Kumbaga sa message dito, sinasabi sa'yo na hindi gumagana yung ginagawa ng taong ito sa'yo. Kasi protektado ka. Ayun lang ha. So hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.